So guys, pag-usapan natin itong tila inapi, guys, si Anjo Iliana ng Tito Vic and Joey. So pakinggan natin to guys, yung ilang clip lang po sa interview ni Anjo Iliana. Mabigat, kaya mag-a-appeal ako. Ang pakiramdam mo kasi, parang may pinatay ba? Meron ba akong ninakaw? Meron ba akong nilapastangan? Meron ba akong meron ba akong bidugbo? Nagbas na ako ng emotions. So, baka too harsh. Masyado mabigat yung parusa. Kasi ano bang kasalanan ko? Ano bang nagawa ko sa inyo? Although, sabi nga, damage sa kumpanya, nalubi yung kampanya. Hindi naman nalulubi ang TPG. Dami, kita niyo. Tinatanggap kong guilty ako. Tinatanggap ko na kung nasaktan ko kayo. Sige, guilty ako. Pasensya na. Pero yung parusa, parang hindi ko matanggap. So yun nga guys, sabi ni Anjo Iliana ay masyado daw mabigat ang parusang ipinataw po sa kanya ng korte. Masyado daw harsh, sabi ni Anjo Iliana. Guys, for sure yung 3.5 million na ipinataw po sa kanya ng korte ay maliit na lamang po yan. Malamang sa malamang ang danyos na hinihingi nga po ng TVJ Production ay mas malaki pa nga po sa 3.5 million. Baka nga ang hinihingi ng TVJ guys ay kulang-kulang mga 10 million guys. Pero yung RTC nag-utos po na 3.5 million. Pero nabigatan pa po si Anjo Iliana. Masyado daw harsh yung naging hatol sa kanya. So, ibig sabihin lang niyang guys, kung nabigatan siya sa hatol na iginawad sa kanya ng Mandaluyong RTC, which means ay mabigat din yung mga pinagsasabi nito sa Tito Vic and Joey, sa Eat Bulaga. Well, in fact guys, hindi pa siya pinasuhan ng TVJ, yung kumpanya lang po ng Eat Bulaga na TVJ Production ang nagkaso sa kanya. 'Di ba? Ano ba yung mga pinagsasabi nito? Na kesyo sabi nga nito guys ay naglabas lang daw po siya ng emosyon dahil yung kaibigan daw po niya na si Tito Soto guys, kaibigan si Tito Soto daw ay tinanggal daw po si Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So isipin nyo guys, yung si Anjo Iliana guys ay maituturing natin na wala talagang utang na loob. Bakit kanyo mga kaparokya? Isipin mo, mas pipiliin mo si Rodante Marcoleta kaysa sa taong nakasama mo, taong matagal mo nang kakilala, itinuring kang kaibigan, kasama sa trabaho, itinuring kang kapatid. Dahil lang sa politika, dahil lang kay Marcoleta. Si Marcoleta guys ay isa sa nagpasara ng ABS-CBN. Hindi niya ba naisip na ang ABS-CBN guys ay isa sa tumulong sa kanya para mas lalo siyang makilala. Ang ABS-CBN na siyang naging katuwang ni Anjo Iliana para gumanda ang karir. Pero hindi niya naisip guys na si Marcoleta ang isa sa dahilan kung bakit nasara ang ABS-CBN. Tapos si Tito Soto, kasama niya ng mahabang panahon, ipagpapalit niya kay Rodante Marcoleta. Diba? Dito makikita natin na wala talagang utang na loob si Anjo Iliana. At ano-ano pa yung mga isyong ibinato niya sa TVJ, sa Tito Vic and Joey. At sasabihin niya na naglabas lang siya ng emosyon, kesyo hindi daw po siya pumatay, hindi daw siya nag-RAPE, di ba? Hindi daw po siya guys nag-alipusta. Well, nag-alipusta siya guys. Inalipusta niya ang TVJ. Di ba? Paninirang puri ang pinagsasabi niya sa kampo ng Tito Vic and Joey. Na kesyo ang Eat Bulaga daw guys ay merong sindikato, may politika sa Eat Bulaga, gayong wala naman siyang mapakitang ebidensya
na may sindikato sa Eat Bulaga. Sinabihan niya si Tito Soto na meron daw babae. Pero wala naman siyang maipakitang may babae si Tito Soto. Kesyo nagpakalat daw ng troll si Tito Soto. Alam niyo yung taong tamang hinala, guys, ganun po yun eh. Kahit hindi siya sigurado, sasabihin at sasabihin niya kahit wala siyang ebidensyang mapapakita. Di ba? Isipin mo guys, si Alan Kay, sinabi niya na may nakabuking na basketball player at kilala yung basketball player na yung guys. So di ba paninirang puri yun? Even si Jose Manalo guys. Sinabihan niya si Jose Manalo na ng agaw ng asawa. Di ba? Yun, paninirang puri yun. Si Bossing Vic Soto, kesyo may babae daw. Si Joey De Leon, may babae rin daw. So, emosyon ba may tatawag yun? Hindi emosyon yun. Iba yung pinapakita, pinaparamdam mo lang kung ano yung emosyon mo. Hindi nga siya pumatay, pero pinatay niya yung pagkakaibigan nila ng Tito Vic and Joey, ng mga legit Dabarkads. Ipinatay niya yung sarili niyang karir sa entertainment industry. Sino pa? Sino pa ang magtitiwala sa kanya? Gayong kung ang TVJ nga ay nagagawan niya ng ganitong issue. Sino pa ang magtitiwala sa kanyang mga producer? Lalong-lalo na guys, yung ABS-CBN. Paano siya mabibigyan ng opportunity? Gayong mas pinaboran nito si Rodante Marcoleta na isa sa nagpasara ng ABS-CBN. Sinira ni Anjo Iliana yung karir niya bilang isang artista. Sinira niya yung pagkakaibigan nila ng Tito Vic and Joey na pwede sanang tumulong sa kanya. Kaso sinara niya yung pinto guys eh. Siya mismo ang nagsara ng pinto para sa mga marami pang oportunidad. Tingin nyo kukunin siya ng ABS ng GMA7? I don't think so na kukunin ng GMA7 si Anjo Iliana. Wala nang pwedeng magtiwala kay Anjo Iliana. Di ba? Alam nyo guys, sa totoo lang, tayo, pag may kaibigan tayo, normal lang na nagkakakwentuhan tayo, lalo na tayo mga lalaki guys. Normal lang na nagkakakwentuhan tayo. Nakikwento natin yung mga ginagawa natin dahil komportable tayo sa tao, komportable tayo sa nakakasama natin. Di ba? Pero yung bubulat-latin mo, sasabihin mo yung mga pinag-usapan natin, lalo na in public, lalo na sa social media, yun yung hindi pangkaraniwan. Di ba? Hindi tama. Sipin mo, sasabihan mo si Jose Manalo na nang agaw ng asawa or babae, ng girlfriend. Di ba? May time na nagkwento pa nga siya na munti niya raw suntukin or gusto niya raw suntukin si Jose Manalo. Pasalamat siya guys, ang TVJ Production or yung kumpanya lang ng Eat Bulaga, yung nagkaso sa kanya. Nagtaka nga ako guys eh. Bakit hindi nagkaso sina Tito Vic and Joey? Hindi nagkaso sila Jose Manalo, sina Alan Kay. Di ba? Dapat sabay-sabay na nagkaso yung mga to para mas malaki pa sa 3.5 million yung binayaran niya or babayaran niya. At sabi niya guys, yung hindi niya matanggap yung ipinataw sa kanya ng Mandaluyong RTC na 3.5 million. Para sa akin, deserve niya yun eh. Deserve niya. Maliit pa nga yung 3.5 million kung tutusin. Masyado daw harsh yung pinataw ng Mandaluyong RTC. So dito parang kala mo aping-api si Anjo Iliana. Kala mo inapi ng Tito Vic and Joey. Gayong yung time na naglabas siya ng kung ano-anong issue against Eat Bulaga, against TVJ, ay malaya siyang ginawa yun. Walang pakundangan. Di ba? Walang hinto, walang preno-preno. Kung anong gusto niya sabihin, sinasabi niya. Pero ngayon, aangal siya sa pinataw sa kanyang 3.5 million. Ibig sabihin lang ng hatol sa kanya kung nabibigatan siya o nalalakyan siya sa ipinataw sa kanyang pera na kailangang bayaran sa TVJ, ay mabigat din yung mga pinagsasabi niya.
Kung i-issuean ka na magbayad ka ng 100,000s, mga 100,000s, mga 5 digits or 6 digits like 500,000 which is kaya mong bayaran, di ba? E di gagawin at gagawin mo pa rin yun. Hindi ka mahihinto dahil kaya mong bayaran eh. Yung ipapataw sa iyo eh. Kaya nga malaki rin yung ipinataw ng Mandaluyong RTC. Dahil malaki yung malaki din or mabigat din yung mga issue inilabas mo in public. Eh masayang-masaya siya guys nung nakita niyang maraming viewers sa TikTok, oh. 'Di ba? Happy siya, akala niya professional vlogger na walang pakundangan kung magsasabi ng against sa TVJ. Isipin mo guys, sabihan mo na si Tito Soto may babae. Tama ba 'yun? Di ba, pang-aalipusta yun, hindi emosyon yung nilalabas mo nun. Sinisiraan mo yung tao. Kaya nagtaka talaga ako guys, bakit hindi nagkaso si Tito Soto? Di ba? Si Jose Manalo hindi nagkaso. Well, sa bagay, wala naman na sigurong kakayang magbayad yung tao. Kaya yung TVJ production na lang. Kasi yung reputasyon ng kumpanya yung iniingatan dun eh. Alam naman po natin na yung reputasyon ng Itbulaga ang pinapangalagaan ng Iconic Trio. Pinaglaban nila yan guys eh. Tapos sisiraan mo lang. Eh kung hindi siya nanira, di sana hindi siya magbabayad ng ganung kalaking halaga, 3.5 million. Sabi niya, yung damage daw, yung moral damages daw po, na kesyo baka malugi daw po yung Itbulaga. At sabi niya, hindi naman daw nalulugi ang Itbulaga. Marami daw pera ang Itbulaga. Hindi yun eh. Hindi about sa baka malugi ang Itbulaga eh. Yung paninirang puri or yung paninirang sinabi niya sa Itbulaga. What if sa ginawa niyang yun guys is nalugi ang Itbulaga? Yun yung sinasabi ng korte. Di ba? Kaya kailangan magbayad ka ng malaking halaga. Ang alam ko, hindi na talaga pwedeng pag-usapan. Pero nagpa-interview pa siya. At saka yung guys, kung mapapansin niyo yung interview kay OG Diaz, wala yung sincerity. Yung sincere ka na humingi ng kapatawaran. Parang napaka-sarcastic pa yung interview na yun eh. Ako guys, kung hihingi ako ng sorry, hindi na ako hihingi ng sorry sa sa pamamagitan ng interview. Kung ako hihingi ng sorry, pupuntahan ko talaga ang TVJ personally. Di ba? Personal kong pupuntahan. Hingi talaga ako ng sorry. Pero yung napakadali lang magsabi ng sorry guys eh. Lalo na pag interview lang. Napakadali lang. Pero iba yung sinceridad mo kapag humingi ka ng sorry ng personal. Yan talagang pupuntahan mo. Si Tito Soto, ang TVJ, si Jose Manalo, pupuntahan mo ng personal. Yung interview niya, humingi siya ng sorry. Wala, hindi mo makikitang galing sa puso. Alam mo yun? Mas makikita, mararamdaman mo guys, yung nandun yung kayabangan. Mas yun yung namumutawi. Nagalit daw siya kay Tito Soto dahil pinalitan daw si Marcoleta. Yun yung nagsimula nun doon guys. Nagalit daw siya kay Tito Soto dahil pinalitan daw si Rodante Marcoleta sa chairmanship nito sa Blue Ribbon Committee. Nagpalit nga ng liderato eh. Malamang sa malamang, papalitan si Marcoleta. At saka, wala one-sided si Marcoleta nung time ng Blue Ribbon Committee niya. One-sided naman talaga eh, kung mapapansin nyo. Tapos isipin nyo guys, pipiliin mo si Marcoleta over Tito Soto na matagal mong nakasama sa trabaho, kapatid na ang turing sa'yo, kaibigan, kumpare, hindi na bago sa'yo si Tito Soto, ang TVJ, ipagpapalit mo yung ABS-CBN over Marcoleta? Ano bang naitulong ni Marcoleta kay Anjo Iliana? Wala, di ba? Asa na ngayon si Marcoleta? Yun, nakakulong. Tsaka sabi niya, hindi naman daw po siya nakapatay. Kung nakapatay po si Anjo Iliana, malamang sa malamang nakakulong po siya.
'di ba? Well, hindi nga po siya nakapatay, pero pinatay niya yung pagkakaibigan nila ng TVJ. Pinatay niya yung career niya bilang isang artista. Hindi daw siya nag-RAPE. O hindi naman talaga siya ng RAPE. Hindi daw po siya nagmura. Hindi daw po siya ng alipusta. Hindi siya ng alipusta pero nanira naman siya. Yun yung issue eh. Siniraan mo yung pagkatao ng mga taong binanggit mo sa mga pa-live mo sa TikTok. Ang Itbulaga, inakusahan mo na may sindikato. So, syempre, isipin mo, sasabihan mo ang Itbulaga na may sindikato. So, mapapangit yung image ng Itbulaga. Kaya ka kinasuhan ng TVJ Production. Ganun yun. At ang hinihingi ng TVJ Production, malamang sa malamang hindi lang 3.5 million. Mas mataas pa sa 3.5 million yan, malamang guys. Pero yun yung pinataw eh. Parang mas marunong pa siya sa korte guys eh, no? Parang mas marunong pa siya sa korte na kailang kini-question niya yung hatol sa kanya ng korte. Di ba? Dito guys makikita na nandun pa rin yung pagkayabang ni Anjo Iliana. Dapat magpakumbaba na lang siya. Humingi siya ng sorry, yung sincere talaga, hindi yung parang ang sarcastic pa ng paghingi ng sorry niya. Puntahan niya yung TVJ, puntahan niya yung mga taong siniraan niya. Mas maramdaman natin, makita natin. Wala ka nang ang karir eh. Tapos ang taas pa ng ere mo. Diba? Wala. Sinara niya na yung karir niya bilang isang artista. Eh, sino pa ba yung kukuha sa kanya? Sino pang producer ang kukuha kay Anjo Iliana? Wala na. Pinagpalit niya sa isang Rodante Marcoleta ang pagkakaibigan nila ng TVJ. Pinagpalit niya yung mga kumpanyang tumulong sa kanyang karir tulad ng ABS-CBN, tulad ng Itbulaga. Hindi ba nito naisip na si Rodante Marcoleta yung isa sa nagpasara ng ABS-CBN? So marami ang natutulungan or natulungan ng ABS-CBN, guys. Di ba? Marami ang natutulungan ng Itbulaga tapos sisiraan mo lang. Parang nawala sa tamang kaisipan nung time na yun si Anjo Iliana. Magpasangga ngayon, guys. Dahil ikaw, kung public servant ka, di ba public servant si Anjo Iliana, naging councilor po dito sa Quezon City yan, naging vice mayor sa Parañaque. Dapat alam niya kung ano ang limitasyon ng paninirang puri. Politician siya eh. Di ba? Tapos ngayon parang lumalabas na inaapi siya. Hindi siya ang api dito. O asan na ngayon yung mga nag-interview sa kanyang mga banateros? Para sa akin, deserve ni Anjo Iliana yung 3.5 million na ipinato sa kanya ng Mandaluyong RTC. Mababa pa yan, guys. Sana nga, kasuhan din sana ng TVJ yan eh. Hindi lang yung Itbulaga ang nagkaso dyan, pati yung TVJ Production, pati yung sina Tito Vic and Joey, sina Alan Kay, kung sino-sino pa yung mga pinagsasabi nito. Sinira ni Anjo mismo yung kanyang karir sa entertainment, sa showbiz. Di ba? Sinira niya yung pagkakaibigan nila ng TVJ. Alam nyo guys, sa totoo lang, kung hindi na to sinira or sinara yung pinto neto, eh po pwede siyang tulungan pa ng Tito Vic and Joey. Matutulungan pa siya ng TVJ guys eh. Siguro in other ways. Hindi man siya makalabas sa Itbulaga. Sa ibang pamamaraan guys, pwede siyang tulungan ng TVJ. Hindi talaga maganda guys kapag nai-involve ka sa politika guys. Totoo yun. Politika, napaka-toxic niyan. Isipin mo, pipiliin mo si Marcoleta over Tito Soto, Tito Vic and Joey over ABS-CBN? ABS-CBN na nagbigay sa'yo ng entablado, palibasa lalaki. Ano pa ba yung mga show niya sa ABS-CBN dati? Basta may show pa isa yan eh, sa ABS-CBN eh. Pero yung tumatak sa akin is yung palibasa lalaki. Ang mahirap pa dito guys sino siya para maglabas ng ng emosyon sa TVJ, sa Itbulaga?
Siya ba yung isa sa founder? Siya ba yung nagtatag ng Eat Bulaga? Malaki ba yung na-contribute niya sa Eat Bulaga? Oo, meron siyang na-contribute. Pero gasino lang yun, guys. Sa tulong ng Eat Bulaga at ng Tito Vic and Joey. Binabayaran naman siya ng tama. Yung Tape Incorporated, pag nagdesisyon diyang Tito Vic and Joey noon, baka wala rin magawa yung Tape Incorporated eh. Pag sinabi ng TVJ na tanggalin niya si Anjo, tanggalin kung sino man yung dapat tanggalin, eh wala namang magagawa ang TVJ, guys, ay yung Tape Incorporated eh. Ako, naniniwala ako, walang magagawa ang Tape Incorporated kapag ang Tito Vic and Joey ang nag-decide. Walang magagawa, guys. Kahit ultimo sila ang producer, walang magagawa kapag ang TVJ ang nagdesisyon. Kaya, anong karapatan mo para maglabas ng emosyon? Kung maglalabas ka ng emosyon, emosyon lang. Huwag yung sisiraan mo yung TVJ. At yung 3.5 million na sinasabi nitong mabigat, eh maliit na lang yan, guys. Hindi yan yung gustong hingin ng TVJ production. Mas mataas pa sa 3.5 million. Pasalamat pa nga, guys, mabait pa yung TVJ, hindi siya kinasuhan eh, no? Siguro sinabi niya na wag niyo nang kasuhan si Anjo Iliana. Okay na yung kumpanya yung magkaso. Di ba naintindihan pa siya eh. Masyadong mabigat, guys, yung mga pinagsasabi niya sa kina Tito Soto. Isipin mo, sabihin natin si Tito Soto, TVJ, guys, naintindihan kung ano yung sentimiento niya, yung anong sinasabi niyang kasiraan ng TVJ. Eh, paano naman, guys, yung pamilya nun? Yung emotional at saka mental ng pamilya ng TVJ. Like example, yung mga apo, yung anak, yung asawa, si Helen Gamboa. Hindi niya naisip na pwedeng maapektuhan yung mga yon. Di ba? Yun yung damages, guys, na sinasabi ng korte. Hindi yung dahil sa na-bankrupt, guys, yung Eat Bulaga. Hindi yun eh. Sa paninirang sinabi niya sa Eat Bulaga na may sindikato, guys. What if nalugi ang Eat Bulaga? Di ba? Million yan. Billion ang kinikita ng Eat Bulaga. Sa totoo lang, billion yan. O paano kung nalugi, na bankrupt dahil sa sinabi niya. Kaya huwag siyang mapagsigurado na hindi daw nalulugi ang Eat Bulaga. Oo, hindi naman talaga malulugi, sabihin natin ganun. Sinira mo yung reputasyon ng Eat Bulaga. Yun yung pinaglalaban nila. Yung 3.5 million mabigat man sa'yo, para sa akin, ay kulang pa yan sa kasiraang pinagsasabi mo sa TVJ. Baliwala nga kina bossing yan. Eh paano yung pamilya? Kung naapektuhan yung isip ng pamilya,